هنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pasaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, narito na tayo ngayon sa ika-29 na gabi ng Ramadan. Nangangahulugan bukas o pagdating ng Salatul Fajr, ika-29th na araw na ng ating ayuno, hanggang sa paglubog ng araw, sa paglubog bukas ng araw, sisilip ang ating mga ulama, ang mga durun lil ifta, plural ng darul ifta, durun lil ifta, sa iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas, at ganun din sa Indonesia, Malaysia, Brunei. Ang pinakamalaking organization ng mga ulama sa Indonesia, ang Majlis Ulama at ang Nahdlatul Ulama. Kung saan, kung ano man ang kanilang deklarasyon, dinideclare ng Kementerian Agama o ng Religious Affairs Department ng kanilang bansa para ideklara ang simula o pagtatapos ng anumang mga buwan ng hijrah, Ramadan man o Hajj o anuman. Kaya mga kapatid, wag natin ngayon o hindi natin ngayon dapat sayangin ang mga natitira o nalalabi na mga oras ng ating buwan na ito na bisita natin, na walang iba kundi ang buwan ng Ramadan. Ang topiko natin ngayon, last but not the least, ito ang sinasabing save the best for last. Ang topiko natin ngayon, walang iba kundi paano natin selyuhan ang buwan na ito. Mununoy ang kanaton pag sarado, pag silyo sini na buwan. Hindi ito kagaya ng kapa, go kapa way sirado. Ang Ramadan, sa taon-taon na dumadating ito, nagsasara siya, nagbubukas at nagsasara. Papaano natin ito gagawin? Ngayon ay pakinggan natin biidhnillah. Linaktabis nuran min kitabillah o min kitabillah o rushdan min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam hatta natamakkana min khatmi hadha shahr khitamal misk, para makaya natin o magawa natin na selyuhan ang buwan na ito na gaya ng pagselyo ng musko, matamis na mabango na pagkakaselyo. Kumuha tayo mula sa Quran at sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala matapos siyang banggitin ang Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Matapos siyang banggitin lahat ng ito, sabi ni Allah, walitukmilul iddah, upang makumpleto ninyo ang mga bilang na araw ng pag-aayuno. Una, litukmilul iddah. Papaano natin makukumpleto ang mga araw na ito? Kukumplituhin natin sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagkikiyam. Magkasama ang dalawa. Magkasama ang dalawa, naipon sa isang mananampalataya na nasa Ramadan, ang tatlong klase o apat na klase ng sabar. As-sabru ala ta'a, was-sabru anil ma'siyah, was-sabru ala al-aqdaril mu'lima, o yung tatlong uri ng sabar.
ang pagtitimpi sa panahon na ikaw ay sumusunod o gumagawa ng pagsamba kay Allah, ang pagtitimpi na hindi mo masuway si Allah, ang pagtitimpi sa mga talaga ni Allah Ta'ala na mga nakapalaran sa iyo, maging ito man ay masaklap sa iyo o mabuti. Kapag naipon na ito sa iyo, sinabi Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, naipon sa iyo ngayon ang tinatawag na lahat ng katangian ng sabirun, lahat ng katangian ng may pagtitimpi kay Allah, at ikaw ay gagantimpalaan ni Allah o makarapat dapat kang gantimpalaan ng hindi na mabilang na gantimpala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tunay na walang igagawa di ka na gantimpala sa mga matimpiin, maliban na lamang na kanilang makukuha ang kanilang gantimpala nang wala ng anumang bilang. Ibig sabihin, hindi na mabibilang ang dami ng reward sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pag-aayuno na ito, nagsasabar kang kumain, nagsabar kang uminom, nagsabar na sumiping sa iyong mahal sa buhay, mula sa pagsapit ng Fajr hanggang pagbaba ng Maghrib. Lahat ng yun ginagawa mo lillahi tabaraka wa ta'ala. Kaya't sasabihin ng ayuno sa araw ng paghukom kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi inni mana'tuhu al-ta'ama wa shurb, al-akla wa shurb fin nahar. Fasyafi'ni fih. Ya Allah, ibinawal ko sa kanya dahil sa akin ay hindi siya nakakain at uminom, at sa kanyang syahawat hindi niya nagawa. Wa mana'tu min ash-shahawat fi an-nahar, sa araw mula sapit ng Fajr, pinagbawalan ko siya o napigilan ko siyang gumawa nito. Kaya ngayon ay ibigay mo, Ya Allah, ang karapatan ng pagpapamagitan sa akin, mamamagitan ako para sa kanya. At sasabihin ni Allah, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa yashfi'an, meaning yung Quran at yung ayuno, bibigyan sila ng karapatan ni Allah na mamamagitan sa nag-maintain ng alaga sa kanila. So ito yung mga huling mga oras, الثواني والدقائق المهمة المتبقية من رمضان. Ito yung mga daqaik, mga minuto, segundo na napakahalaga na dapat nating mas lalong ating pangalagaan, sapagkat al-ibratu fi akhiril amal la fi awwalihi, al-ibratu fi khitamil amal o akhiril amal la fi awwalihi. Dahil ang batayan, pinakabatayan ay ang huli ng iyong ginawa, selyo ng iyong ginawa, at hindi ang unahan nito. Sa riwayat ni Abu Dawud, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Ang mga gawain, ang batayan ng mga gawain ay nasa mga selyo niya, yung pagtatapos. Kaya wag kang pakakasiguro, sabi mo. Kaya meron tayong sa Tagalog, wag kang magsalita ng patapos. Long sinto, so ikaw mamong talos, ay ikaw mamong kupur. Nihansa. Wag kang magsalita ng patapos. Sabihin mo, ako paraiso na ako. Kasi sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salla salat al-fajri, fahuwa fi dhimmatillah. Sino man ang magsala ng salat al-fajr, nandun siya sa pangangalaga ni Allah. So kung namatay siya doon, sabihin mo agad, surga, surga. Mali. La. Hindi pwede na maghukom tayo ng patapos ng paraiso sa sinuman o maghukom tayo ng nar sa sinuman. Liban na lang, nasasabihin natin, huwa fil janna insha'Allah. Liban na lamang kung mayroong dalil qat'i mula sa Quran man o sa hadith na nagsasabi na ang taong yan walang duda ay paraiso. Gaya ng mga ginarantiyahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinukoy ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na paparaiso mula sa kanyang mga sahaba, mula sa kanyang mga asawa at mga kapamilya niya. Pero kung dito sa atin, hindi ka baka kapagsabi, hoy, ikaw, impyerno ka. La ilaha illallah. Hindi mo alam, pagdating pa doon sa paraiso, nahuli ka.
Kasi siya palang nauna sa iyo sa paraiso. Liban na lang kung namatay siya sa clear na kufur, makakapagsabi tayo na ang taong iyan ay khalid finnar, impyerno siya sapagkat namatay siya sa kufur. Now, idan, yung ating concern dapat mga kapatid ay kung papaanong tatanggapin ni Allah ito. Naiulat mula sa gawain ng sa inulat ng mga tabi'in na ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una Allah ay yuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla wuqu'i syahr. Bago pa dumating ang Ramadan, nagdudua sila ng 6 na buwan na sana'y pasapitin pa sila, paabutin pa sila ni Allah sa Ramadan. At pagkatapos naman, wabang ba'dang qidaihi, pagkatapos naman ng Ramadan, 6 na buwan naman silang nagdudua na sana tanggapin ni Allah ang lahat ng kanilang ginawa sa Ramadan. 6 na buwan, yun ang laman ng dua nila. Ya Allah, kahit nag-Shawwal, nag-Dhul-Hijjah, tayo makalimutan man natin yun. Itong aya na ito binasa ulit ni Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum." Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ay hindi tatay ng kahit o magulang ng kahit sino man sa inyo. Hindi siya magulang ninyo, min rijalikum, walakin Rasulullah, pero siya ay sugo ni Allah Ta'ala. Kung siya ba ay mamamatay o siya ba ay papaslangin, babalik ba kayo sa dating gawi? Ang tanong sa atin, kapag nawala na ang Ramadan, nagpaalam na, balik ba tayo ulit sa dating gawi? Balik ba tayo sa 5-6? Balik ba tayo sa hay-alay? Meron pa ba yan? Wala na, no? Balik pa ba tayo sa bingo? Balik pa ba tayo sa video okay? Balik pa ba tayo sa uyab-uyab? Balik pa ba tayo sa love begins with first salam? Di ba kanta yun? Love begins at first salam. Babalik ba tayo sa pag-aksaya ng oras natin sa mga pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pinahintulot manood ka ng TV, wala namang problema. Kung mubah, balita, pinapanood mo. Pero katagalan na aksaya ng oras mo, babalik ka ba doon sa kapag nag-fajr ka alas 9 na? Babalik ka ba doon sa kapag nag-isya ka alas 3 naman ng madaling araw sa kakamag-isya? Kasi galing ka sa pagpupuyat ng joyride, galing ka sa movie marathon ng Netflix buong gabi. Hindi kagaya ng itong panahon ng Ramadan, ang binabantayan natin ay binabantayan natin Lailatul Qadr, binabantayan natin ang Tarawih, nagbabantay tayo magsuhur. Hindi ba ikaw ay malulungkot? Hindi ka ba nalulungkot na paalis na siya? Hindi ba? Malulungkot ka talaga. Mas dapat kang malungkot sa pag-alis ng buwan na ito kaysa sa paglisan ng taong nagsabi sa iyo na mahal ka niya pero peke pala. Hindi ba? Bakit? Sa mundong ito, mabibilang lang ang totoo, ang tunay na nagmamahal. Ang asawang tunay na nagmamahal sa asawa niya, gigisingin niya ang asawa niya sa Salatul Fajr. Wa yarishu alma ala wajhihi in lam yastaykib. Sa mukha niya ay kanya itong babasahin kung hindi siya gigising para sa sala. At ganun din yung misis niya pag hindi gigising para sa sala. Yan ang pagmamahal. Hindi yung, bakit hindi mo pagagalitan, bakit hindi mo pinapagalitan, pre, yung asawa mo na hindi nagsasala, yung husband mo, mari, ay, alam mo na, ayaw ko ng gulo, mahal na mahal ko yan. Sa Islam, pag mahal mo, magkakagulo talaga. Bakit? Dahil ito lang ang agama na pakialamero. Ito ang agama na nagtuturo, nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Ang pundasyon ng agama na ito ay ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama.
Bawat isa sa atin nakabantay sa kanyang sarili sa Ramadan. Yung nga binanggit ng Sultanul Ulama Al-Izz ibn Abdissalam, yung muraqabatullah, yung muhasabatun nafs, malakas tayo dyan sa Ramadan. Halos hindi ang mga nagkulang, ibig sabihin ay nakulangan ang mga bilang ng mga marites at tulits tuwing Ramadan. Yung mga chismoso-chismosa, ang mga vice ganda, at saka yung mga Juliana, nabawasan sila sa panahon ng Ramadan. Bakit? Kasi binabantayan ng bawat isang sarili niya na hindi siya makapagsalita ng mga bagay, makagawa ng mga bagay na ikakabawas ng kanyang points ng ayuno niya. So, ang unang paraan upang ating maselyuhan ang buwan na ito, unang-una, i-check natin ang mga ibadat natin, ang mga pagsamba natin, papaano itong tanggapin ni Allah sa pamamagitan ng dua. Sinabi ni Allah Ta'ala, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Si Allah Ta'ala ay tatanggapin niya lamang ang amal mula sa mga may takot sa Kanya. Ustad, nagkakasala ako kahit Ramadan. Hindi tatanggapin ni Allah mula sa akin. Sa panahon na ikaw ay nagtauba, sa tuwing ikaw ay natitisod at humihingi ka kay Allah, ibig sabihin nun kabilang ka sa mga muttaqin. So, i-check mo ang mga ibadat mo. Ano ba yung mga kulang mo doon? Lalo na yung salatul fajar mo, yung salatul isya mo, yung salatul maghrib mo, salatul asr, pangalagaan mo. Yung wudu mo, ayos bang pagwudu mo? Ang mali ng iba, aktaat ng iba sa wudu, pag ayuno, maghilamos lang, hindi magsinga at hindi magmumumog. Sahih may madhab na ganito sa mga Shafi'iyya, pero ang ra'i na ito ay marjuh. Dahil ang rajih, kinakailangan uparte pa rin ang mukha, ang ilong, ang pagsinga at ang pagmumog. Dahil parte ng mukha yan. Ang katunayan, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Pasobrahin mo ang pagsinga, maliban na lamang sa wudu, sa pag-abdas, liban na lamang kung ikaw ay nag-aayuno. Ibig sabihin, sisinga pa rin kahit nag-aayuno ka sa panahon ng Ramadan, sa panahon ng wudu. Naam. Kaya, hindi na walang bisa o kabilang sa tinatawag na hindi matatanggap ang wudu mo kung hindi ka sising at hindi ka magmumumog. Istinshaq wa al-madmada. Yun ay kabilang sa mga wajibat ng pagwudu. At tandaan mo sa wudu, sumasama dyan ang lahat ng mga kasalanan ng mga parte ng katawan. So i-check ang ibadat, ano ang mga nakis, anong mga kulang, ano yung mga sumobra, ano yung hindi tama. At ngayon, nakapagbigay ka na ba ng zakatul fitr? Naibigay mo na ba sa dapat pagbigyan? Baka mamaya makaligtaan mo, hindi mo mabigay, saka mo mabigay after Eid. Nasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salah fahiya sadaqatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Sino man ang magbigay ng zakatul fitr bago ang sala ng Eid, bago pa magsala ng Eid, bago pa nagtakbiratul ihram ang khatib, ito ay sadaka makbula, tinanggap na klase ng sadaka. Pero kung binigay mo after ng Eid, fahiya sadaqatun minas sadaqat, magiging kabilang na lamang siya sa mga ordinaryo na sadaka. So i-check mo ngayon, i-check mo saan ka na sa Quran, i-check mo yung fard mo na sala, pinaghuhusay mo ang tahajjud mo, ang tarawih mo, pero yung fard mo na sala pinapabayaan mo. Shahada. Ano yan? Samantala, sinabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb.
Sabi ni Allah Ta'ala, sino man ang magdeklara ng digmaan laban sa aking kakampi, hindi kakamping ha, kakampi, ako ay nagdeklara na ng gera laban sa kanya. Sa mga kakampi ni Allah Ta'ala, yung mga may takot sa kanya, may tunay na pangamba sa kanya. Pagkatapos sinabi ni Allah, kasunod sa hadith pa rin na yun, sinabi niya, وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ mimma aftaradtu alayh. At wala nang ano pang kaibig-ibig sa aking bagay, liban na lamang na isagawa ng aking alipin ang inubliga ko sa kanya. So mauna ang obligasyon bago ang sunnah. Makikere ang sunnah kapag ginawa ang obligasyon. Ang obligated, ang obliged na mga pagsala, pagsasambayang, pag-ayun. Naam. Pangalawa, matapos mong ma-check ang iyong mga ibadat, takhtim Ramadan, iyong ikhatam ang Ramadan, iyong ikakatam o isiselyuhan mo ang Ramadan sa pamamagitan ng tinatawag na adam o yung islah datal bain. Huwag mong hayaan na ang Ramadan ay magpapaalam na hindi kayo magiging okay ng iyong mga kapatid sa Islam na nagkahidwaan kayo. Naiulat sa hadith ni Abu Dawud at Nasai na sinabi ng Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, uriya rajulun Lailatul Qadri. Mayroong isang binata o sahabi na pinakita sa kanyang Lailatul Qadr. Sa gabing iyon, fi Lailati Sabi wal Ishrin, sa ika-27 na gabi. Walakin talaha rajulan. May nag-away na dalawang magkapatid sa Islam. Farufiat. Inangat ang baraka ng Lailatul Qadr sa gabing yun. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na yun, sinabi niya, wa huwa kaasa an yakuna khairan lakum, baka yun ay kakabuti sa inyo, fataharraw Lailatul Qadri, at inyong pagsikapin na abutan kayo ng Lailatul Qadri fil khamis, fis sabi wa ishrin, wa tasi wa ishrin, sa ika-27 at ika-29. Kaya ang mga ulama sabi nila, arjal layali, arjal layla, o yung pinaka-inaasahan talaga na gabi na ang Lailatul Qadr ay sumapit sa ika-27 na gabi. Na yan ay nasa sanad na sahih. Bima'ana ang pinaka-correct doon, hindi siya lumilipat sa kahit saang gabi. Pero tinago ni Allah Ta'ala sa atin, pero ang pinaka-inaasahan natin ay sa 27th. At nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min alladhina qad qamu Lailatul Qadri wa qad ghafara Allahu lahum ma taqaddama min dhunubihim. Allahumma amin. Naway mapabilang tayo na abutan sana natin, nakuha sana natin yung kabilang tayo sa mga nagkiyam sa Lailatul Qadr at pinatawad tayo ni Allah sa ating mga dating mga pagdaan ng kasalanan. Tayo. Idan, islah sa kapatid. Naktimuhu bil islah. Huwag mong hayaan na mawala yung baraka nito, yung pakinabang nito sa sarili mo na hindi kayo nag-ayos. Wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa dalawang nag-aaway na mga Muslim, ang pinakamabuti sa kanila yung mag-uunang magsalam. Huwag yung pride ang pairalin mo na ako ang mas kuya, bakit hindi siya mauna sa akin? La. Ako sabi niya, yanin ka namin ng mga tupo-tupo kami ng mga barabangsa ng mga utaw. Na nga sa balongnan, ako pa yung pangayo ng ampun kanan, na yan yung makadusa kanak. Diba? Prinsipul ng tawang ganon. Pero ang gusto ng Islam, ikaw ang mauuna. Kahit ikaw pang nasa right, siya nasa left. In kana muhitkad. Wa in kana muhitkad. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sabi niya, admanul jannah liman taraka al-mira wa in kana muhiqqad.
Ginagaranti ako ang paraiso sa sino mang iiwanan niya ang pakikipagtalo kahit na may karapatan siya. Mission right muna. Sa di na ka dumamagkuhan ka niya, pasabukundi sa akida. Hindi naman akidang pag-usapan niyo. Kung kahit sa akida, hindi niya rin maintindihan. Kasi mababa yung kanyang kaalaman, so iwas ka na lang sa pakikipagdiskusyon sa kanya. Kahit may karapatan ka, garanti ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyo ang paraiso. Islah datal bayn. Siliwan mo ito na may naislah ka. Siliwan mo ito na may nabago ka sa sosyedad mo at sa iyong sarili. Pangatlo, ahtim syahra Ramadan bitawba wal azm ala adam al auda ila dhanbi alladhi kunta taqa minhu. Pangatlo, ang tauba kay Allah Ta'ala, taubatan nasuha, tunay na tauba. Siliwan mo sa pamamagitan ng tunay na tauba at mayroong azam sa iyong puso, mayroong tinatawag na decisiveness, yung tunay na pagdidesisyon na hindi mo na babalikan ang kasalanang iyon kailanman. Bago nag-Ramadan, chain smoker ka. Masarap ang sigarilyo kasi makakalimutan ang mga problema. Tawanan mo ang iyong problema, nabuang ka pagkahuman. Ikatawa man ka. So, bago Ramadan, bago pa nag-Ramadan, ala yung sigupan hindi maalis. Bago mag-Maghrib, bago magkuhan, nung Ramadan, nabawas-bawasan na. Kasi sa sahur na lang at sa buka magsigarilyo. Hanggang dahan-dahan, nawala. Huwag mo ngayaan na babalik ka ulit sa pagiging Abdul Sigarilyo. Ikaw ay Abdullah, hindi ka Abdul Sigupan. Bakit ko nasabing Abdul Sigupan? Kasi ang tao na alipin ang kanyang sariling hawa, ay sinasamba niya ang kanyang hawa. Ang tao na alipin, ulitin ko, na alipin ang sariling pagnanasa, ay sinasamba niya ang kanyang pagnanasa. Yan ang tinatawag na syirkul hawa at syirkul mahabba. Hala, anong ibig sabihin nun, Ustad? Syirkul hawa, syirk, nasusundin mo o papartneran mo, imbis lang kagustuhan ni Allah ang susundin mo, pinartneran mo na pati rin yung gusto ko. Royal True Orange, ito ang gusto ko. Hindi ba? May kumakandidato ngayon, yan ang kanta niya. Ito ang gusto ko. Banson, ito ang gusto ko. Hindi ba? Ha? Kamag-anak ko yun. Na, tingnan mo, ang pagnanasa na tinatawag, nagiging shirk pala. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هَدٍّ مِّنَ اللَّهِ. Sino pa ba ang mas ligaw? Sabi ni Allah Ta'ala, kaysa sa taong susundin niya pa rin ang pagnanasa niya nang wala na itong gabay kay Allah. Kahit bangga na sa dalil, kahit bangga na sa syariah, susundin niya pa rin. Wa may problema sining mapakanduriak ng kanak birthday. Kaya tama-tama Ramadan pagyud, mapakan, mapabuka yang niyat ko. Ya Allah, sukur sang sambok na tuig yan niya datang kanakon. Ya Allah, salamat sa itong taon na ito dumating sa akin. Nag-celebrate ako ng kaarawan. Ha? Tapos nagpakain siya. Anong masama doon, Ustad? Yapakan ko. Nang miskin. Ang masama doon, tinaon mo sa birthday. Na walang binigay na lisensya sa iyo si Allah Ta'ala, authority sa iyo si Allah Ta'ala para gawin mo dyan ang mabuting gawa na yan. Kaya wala nang ikikit pang liligaw kaysa sa iyo. Na bakit mo yung gagawin? Gagamitin mo ang asal niya, mubah. Ang asal niya, ang original na hatol sa kanya pwede, pinapahintulot, sunnah, kabutihan, khair sa pananaw ng Islam, pero ginamit mo sa hindi niya dapat kalagyan ng oras at panahon at araw. Ustad, masama pala magpasalamat sa Allah sa buhay. Hindi masama. Walang masama.
Pero kapag nilagyan mo ng khas na panahon, khas na oras, espesyal, dun ka na nagkaroon ng kasamaan. Bakit? Magkakaroon ng bid'a fit taksis. Bid'a sa pag-i-espesyal na wala namang dalil sa kitab man o sa sunnah na nagsasabing espesyal ito o tinuturo na ito ay gagawin mong espesyal. Okay? So kasunod, yung tunay na tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi mo na babalikan yung iyong mga ginawa noon. Mawala man ang Ramadan sapagkat si Allah rin ang Panginoon ng Shawwal, Panginoon ng Dhul-Hijjah, Panginoon ng Dhul-Qa'dah, Panginoon ng lahat ng mga buwan at taon at ng buong buhay mo. Yun ang dapat diwa na madala natin sa buwan na ito, pagkatapos ng buwan na ito. So, takhtimuhu bit-tawbah. Pagkatapos, takhtimuhu bisyukr. Selyuhan mo ang Ramadan sa pamamagitan ng pasasalamat. Ustad, paano yung papasasalamat kay Allah? Uno, maglaw nga ko sukur sang kadnan, sukur sang tagal lang, sang kabaso na tuba, sang kakuan na itlog, sukur sang tagal lang, bismillah. Minid to? Ganun bang pasasalamat kay Allah? La! Ang syukur kay Allah Ta'ala, meron siyang 3 haligi. Tandaan nyo yan, ang pasasalamat kay Allah, meron siyang 3 haligi upang makumpleto. Syukrun bil qalb, wa syukrun bil lisan, wa syukrun bil jawarihi wal arkan. Pasasalamat una sa iyong puso, na tunay kang nagpasalamat kay Allah Ta'ala, dahil kung hindi kay Allah Ta'ala, hindi mo matatamo yun. Ang tinuro sa atin ni Allah Ta'ala na sa Suratul An'am, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya, lawla an hadana Allah. Lahat ng papuri kay Allah Ta'ala na siyang nagpatnubay at naggabay sa atin sa relihiyon na ito. At hindi tayo kailanman magagabayan kung hindi tayo pinatnubayan ni Allah. Yun ang unang recognition, yun ang unang syukur. Dahil ang syukur, alamatut tawadu wal khudu'i wat tadhallul lillahi rabbil alamin. Ang syukur o pasasalamat kay Allah Ta'ala, ito ay simbolo sa gisag ng pagpapakumbaba mo at pagpapasakop po kay Allah. Kasi hindi ka magpapasalamat ng tunay sa Kanya kung hindi ka nagpapakumbaba o hindi mo nirecognize ang Kanyang ni'ma sa iyo. Kasi magmamaliki ka. Sasabihin mo, wala man ko nagkuha na kay, kung dili tungod sa kwa, di man ikakaon ng mga bataan eh. Kung hindi, sino ka para sabihin sa akin yan? Dati hindi ka mukhang tao. Pinulot lang kita sa putikan. Binihisan, pinaliguan hanggang nagmukha ka ng tao. Hala, pwede ba yun? Mamuyboy ka sa imong gisadaka, sa imong gitabang. Sabi ni Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O mga mananampalataya, huwag ninyong hayaang mawasak ang reward ng inyong mga sadakat sa pamamagitan lamang ng alman, pagsusumbat, pamuyboy sa Bisaya, panunumbat, at ng adha, yung bang pagbigay mo ng sadaka mo, sigurado agad imugid ng ipang iftara, bantay lang ka makita takas bingguhan Huwag yun, adha pa rin yun. Ibigay mo nang walang anumang hold sa iyong puso. Walang mo namang pag-iimbot, ibigay mo sa Kanya. Huwag mo rin sabihin, ayan, ikhlas yan, buko ng riya. Yan ay adha pa rin. Yan ay kapahamakan pa rin sa binigyan mo. Pagbigay mo ng sadaka, wala ng maraming salita. Al-adha. Sinabi na yung binanggit din ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kapag gumawa ka ng kabutihan, huwag mong hingin sa taong iyon na ipagdua ka. Bakit? Dahil hindi mo na makukuha ang reward ng iyong binigay na kabutihan kay Allah. Kasi sinuklihan niya na ng dua. Nakuha natin? Huwag ka mag-demand. Kung magsasabi si Jazakallahu khairan, yung pagdua ka niya, bonus na sa yun. Pero i-impose mo sa kanya, i-apil dagid kami sangkam mo mga dua. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hada sabi niya, yan sabi niya ay manfi, magpapawalang bisa sa reward na dapat mong makuha sa sadaka kasi sinuklian niya na o in-impose mo na ang kabutihan na ibabalik sa iyo.
Hayaan mo siya voluntarily magdua para sa'yo. Ha? Hayaan mo. Idan, taktimu bimada bisyukur. Wala'allakum tashkurun. Walitukminul iddah. Walitukabbirullaha ala mahadakum. Ibig sabihin, pag nakita na natin ang buwan bukas, magtatakbir na tayo. Yun ang pagsilyo natin, magtatakbir. Hindi na magtarawih. Halimbawa lang, kung magdeklara ang mga muftun, most especially mula sa NCMF, sa BARM, at dito sa atin sa Region 11, magsasabi, bukas o sa May 2 ay Eid al-Fitr al-Mubarak na. So dun pa lang sa gabing iyon, gabi na ng Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustad, mununong ka di ang tama na pagtakbir. Di ba? Kasi maraming man sa atin nagtatakbir na yung mahabang listahan. Murag bil sa kurinti ba, ihatag sa mo kay mong basahon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sagot ang mga ma'mum. Hanggang sasasabihin niya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Allahumma salli ala Muhammad. Ayan ba? Diba? Tapos, wa ala ali Muhammad, wa ala azwaji sayyidina Muhammad, wa ala dhurriyati sayyidina Muhammad, wa ala atba'i sayyidina Muhammad, wa sallim tasliman mazida. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mahaba. Ala ustad. Ini ang ustad. Why? Naambati ginipidtalo binadtuan sa takbir mursal. Oh. Aram basan magidsan sa mursalanan. Why? Naambati gining takbir mursala pidtalo. Yan ang sinasabi na takbir mursal. Aram dalil nin. Meron ba yung dalil? Walang dalil. Hala, I'm sorry my love. Ibadah. Bukod niya ng ibadah. Bawal tayong mag-ibada ng kahit anong ibada na hindi natin alam ang dalil. Liannana ka ahli sunnati wal jamaa, nastadillu qabla an na'mal. Bago tayo mag-ibada, magdalil muna. Aung ba'y dalil? Sinyan, ustads? Yan na takbir mursal wa. Si Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah, galing siya sa Iraq, pagdating niya sa Egypt, narinig niya yan sa mga tao, hindi niya sila binawalan, yun na ang kinonsidera ng mga taga-Egypt na, ibig sabihin, okay si Imam Shafi'i. Pero ginagalang natin si Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, higit pa siya nakakaalam kaysa sa atin, pero wala tayong pagsino sa sino mang tao, kapag ito ay walang dalil, wag nating gagawin. Ang sabi ni Allah, walitukabbirullah ala ma hadakum. Magtakbir kayo sa hidayah na binigay. Ano pala ang takbir? Pag magtakbiratul ihram ka, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Ganyan ba? Allahu Akbar walillahil hamd. Ganyan? So, uno kanyang takbir. Allahu Akbar. Yung palang takbir, ustad. Oo, ngayon mo lang nalaman. Naging ekspresyon pa ng mga luluman, Allahu Akbar kay tinyanin utaw. Di ba? Kung sama daw, Allahu Akbar. Kung kagano utaw, sug Allahu Akbar yanin utaw. Na. Ibig sabihin takbir, Allahu Akbar. Yan ang takbir. Ustad, baka meron namang remedyo ba doon? شوية يعني في حل شوي يا عمي لو شوي يعني اهو. Sabi ng Masri ng Egyptian, kahit konti baka meron. Tahib,
Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qudwatuna wa uswatuna. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-example natin. Ang sabi ng mga ulama ng hadith, lam yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sighatan fi takbiril Eid. Walang hindi sahih o walang anumang naiulat na sahih na riwaya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na ang pagtakbir niya sa Eid ay ganito. Maya ba'y pagkuan? Hindi. Kasi yung nababanggit pati sa al-Mulakhasul Fiqh ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah, mahtiramin niya li hada Sheikh al-Jabal fi ilmi al-fiqh wal-usul wal-futya, ginagalang natin Sheikh Fawzan, binanggit niya doon yung hadith na yon na sabi ng propeta, makanukum sa Hajj, sabi niya, stay kayo dyan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daif, malubay, mahina ang batayan. So paano pala ang takbira? Paano ang takbir? Nahanapin natin sa athar ng mga sahaba. Paano? Abdullah ibn Mas'ud, naiulat mula sa riwayat ni Abu Dawud at sinahin ni Sheikh Al-Albani ang sanad nito, ang pagtatakbir ni Abdullah ibn Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diretso lang ganun. So isa naman, naiulat naman kay Ibn Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay. Dito naman, kay Al-Hasan ibn Ali, at ito ay sahih pa rin kay Imam Tirmidhi, ang takbir niya naman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doon lang. Ulit-ulitin niya lang yung 3 beses. At ang pinakasahih, sabi ni Ibn Hajar al-Asqalani, wa asahhu ma warada fihi, na nabanggit tungkol sa takbir sa Eid, ay ang naiulat mula kay Abdul Razak sa kanya, at ito ay sahih sa kanyang musannif, na kung saan sinabi ni Salman al-Farisi, kabbirullah, dakilain ninyo si Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. So yun ang pinakasahih. Sa dalawa, Allahu Akbar kay Hasan ibn Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Sa mga ulama ng usul, mga kapatid, kapag walang nawari doon nabanggit sa hadith at sa athar may nabanggit, scrutinize muna nila ng mabuti kung sahih ba yung athar ng mga sahaba na yun o yung sinabi o ginawa ba talaga nila yun. Ngayon, final na ginawa nila, piliin kung alin yung pinakasahih doon, kung meron silang hindi sila hati-hati sila tungkol doon. Pagkatapos, kung hindi ba ito babangga sa liumumi amril Quran, sa na kautusan ng Quran. Ano bang sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Magtakbir kayo sa inyo, sa binigay na hidayah sa inyo. Bakit tayo nag-restricto dito? Mismong si Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala ang nagbigay ng komentaryo. Sabi niya, ganito ikasabi niya ang athar ng mga sahaba patungkol sa takbir. At itong pinakasahih ayon kay Abdul Razak sa kanyang musannif. Pero sa panahong ito, panahong yun 100 years ago, ano na lang kaya masasabi nila sa panahon na ito na napakarami ng dinugtong natin sa takbir at ginawa na nating parang kanta. Yan ang nangyari sa mga Muslim. At saka meron pang style. Pag sabi ng imam, magtakbir mursa ng imam, sasagot naman ang ma'mum. Tapos imam na naman, tapos ma'mum. Mga bid'ah ito. Hindi ito nangyari sa panahon nila. So ano palang dapat? Bawat isa magtakbir na siya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi kailangan na chorus, ready, sing. Allah, walang inana. Unsa ta, choir ta sa simbahan? Sa simbahan raman mo makita na. Salmo responsoryo ang atong tubag. Ang Ginoo maoy dalaygon pasayloon ko niya. Tubag po ng tao. Ang Ginoo dalaygon. Diyan na. Muslim man ka. Huwag kang gumaya. Huwag mong gagawin ang ibada mo na igaya mo sa kanila. Waman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ikang gagaya sa isang kaum, sa isang bayan, ay kagaya sa kanila, kabilang sa kanila. Pati ba naman itong mga ganitong pagsambay? Magiging complacent tayo, magiging maluwag tayo masyado, nahayaan natin na ganyan-ganyan lang.
Hindi na natin tukuyin kung sahih ba yan o hindi ba sahih. Basta kay mo naman to Arabic na mong gutustad. Nasabihin ko sa inyo, ang mga Kristiyano sa Egypt at sa Lebanon at sa Jordan at sa Syria na mga Kristyan, Arabic ang misa nila. Maniniwala ka na kasi Arabic lang. Ar-Rabbu ma'akum wa ma'akum kadhalik. Murago na, the Lord be with you and also with you. Naman, di Arabic lang. Bismil abbi wal ibni wa ruhil kudus. Amin. Ano na sila? Magmisa sila doon, Arabic. Akala nyo? Arabic din ang salita nila ng mga Kibtiyun, ng mga akbat. O hindi ibig sabihin na naka-Arabic na paniwalaan mo na kagad. Tignan mo. Ang Quran al-Karim, wala nang problema doon. Baka mamaya ang pagtafsir hindi tama. Ang hadith, baka mamaya hindi sahih. Merong lumalaganap na hadith ngayon. Ito dapat isa sa mga itapon nyo na ito. Yung mga hadith-hadith tungkol sa Ramadan, na kapag last day daw ng Ramadan, magsasalita daw ang Ramadan kay Allah. Ya Allah, bigyan mo muna ako sa panahong ito para makapagpaalam ako ng mabuti sa taong nag-ayuno sa akin. Hadith mawdu', gawa-gawa ng mga Sufi na ini-spread ng mga tao na parang chain letter ngayon. Noon may chain letter, di ba? Iiwanan sa opisina mo. Ngayon high-tech na ang chain letter na sa social media. Ayatig yan sa kagagawi. Na ayatig yan piyakatagino-pikuan. Ang pangalan ni Kwan, brother? Si nakayelo? Sino yung pangalan mo ganit? Si Absir. Aya pa nga piyataginup ni ran si Maulana Absir. Kaya taginup niyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam amindiagas kanyan sa kubur no Nabi. Aya may ako napakwasiat ka. Sa lungon lang ang mga umatakan. Napaka di nila itagak so mga tahajud. Ba nila itagak so mga sadka. Yan sa cellphone, di ba? Tapos pinapasa sa Facebook, pinupost na. Napanaginipan daw ni Maulana Absir ang Rasulullah, nagpakita sa kanya at nagsabi, huwag mong itong gawin nila sa Ramadan. Ay, nako. Gaya din yan nung fake news. Nagsimula ang COVID. Sabi doon sa Sabah, ang solusyon daw sa COVID, kakain daw ng itlog na hindi mo nabalatan, mamatay, mangkana do. Ubo-uba daw bisag ubobon, saan man yun? Nabuang ang mga tao. Dili ka mamatay sa COVID, mamatay ka sa katangaan mo. Pwede ba ng itlog imong tibuok, lumlumo ng itlog na sa nagod na isel, imo sa ginang lungagon ba? O imo ba na siyang hilaw ba na imong naunsa naman taon? Di ba? Tayo mga Muslim, mahilig tayo maniwala sa ganyan. Nung Laylatul Qadr, meron ding mga post-post na pinakamainam ngayon, magbasa ka ng Quran, magjikir ka, tasbih ka tigyan, sa mga 1,000, la hawla wala quwwata. Walang specific doon gagawa ka, magbabasa ka ng Quran, magzikir ka, lahat, iwin mo na yan. Dapat yan na klase ng katangahan, inkabingaw biyayan, sumaibutanan si Muslim. Ay, kung magbingaw-bingaw, agama mo yan. Benelaw, Di kung kabiya dupang-dupang, magkagad kau magtuy, betalong niya. Sinabi ng Kwan, kung may nagsabi sa'yo na, hala, nakita ang buwan sa Manila Bay, maniwala ka kagad, gana-gana, baka mamaya star yung nakita, hindi yun yumon. Star pala yun. Tayo na mga Muslim, minsan ganyan tayo ba? Galit tayo sa fake news, pero tayo mismo ang fake news. Galit tayo sa mga marites, pero tayo mismo marites. Ano-anong riwaya, hala, paniwalaan ka agad. Agama mo yan. Huwag mong kukunin kahit kanino. Sinabi ni Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ito ay ang pag-aaral na ito ng agama ninyo. Ito mismo ang agama. Tignan ninyo kung kanino ninyo ito kukunin. Baka mamaya yung tao na yan pala, naga 3 days, 40 days, Scrooge fisabilillah. Doon niya lang natutunan yan sa mga kwento-kwento ng mga tao. Ang taubatan nasuha, sinasuha isang tao. Dati na hari na umiinom ng tuba. Nagtaubat siya, kaya tawag sa kanya taubatan nasuha. Grabe ka, babal ang mga tao. Paginugot ka pa, namatay ka rin sa paginugot ng kanan. Maniniwala ka dyan?
Yun ang tafsir niya sa ayatan, na sinasuha, palahubog daw na tao, nagtaubat man, gitawag og taubatan nasuha. La wala quwata illa billah. Mga kapatid, ihrisu ala dinikum. Maging mapagmatyag kayo sa agaman ninyo. Si Kuya Kim mabuti pa mapagmatyag, matanglawin. Kayo pagdating sa agaman ninyo na wala kayong pakialam, bugit butawan. Meron pang mga magsalita, matigil-tigil, mamimpityahin to. Maganda magsalita, magaling magsalita. Ala, ang agama Islam parang kape. Lo, sabi ko, bakit naging kape? Andyan na ang asukal. May asukal. May mainit na tubig. May kopi. Ala, paano kung lagyan natin ng kopi, mate? Paano kung lagyan natin ng itlog? Hindi na pwede maging agama Islam yun. Bakit ka magagawa ng mga example na yan ay mayroong kitab at sunnah? Gusto mo pang magpa-high-tech? Ang hidayat, sabi niya, parang rocket. Ala, patay ka. Niya kung ang rocket mangungot, di na mangungot. Patay mong hidayat. Ha? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam parang engineer. Si engineer sa Abbas man. Ano natin makuha yung ganyan? Alam nyo ba, yan ay nagsimula ang kaligawan ng mga Kristyan sa tasbih, sa paghaling tulad sa mga bagay ng akhira, sa mga bagay ng dunya, nang walang dalil. Diyan nagsimula ang ng Nasrani. Kaya tignan nyo mga Nasrani, pag nagsalita sila, you know, God is my friend. Damo yan? He is my friend. A man yet a God, He is my friend. Tanawa ragun na ilang kanta. Tao daw pero ginuugya po. Nakuha siyang amigo. Tanawa ng kabulastugan ng... Tignan mo yung kalukuhan na yan. Maniwala ka. Tapos ikaw Muslim, maniwala ka sa ganyan. Ito ba, kuhan ba? Real talk ba ito? Tayo namang Muslim, pabaya tayo masyado, no? Ano-ano yung makuha natin? Makinig tayo. Ay, sabi niya, ang agama Islam daw, ang tao daw na nag-iibada parang manok. Anong na manok man? Ang manok wala man ay utok. Ang manok hindi mukallaf. Hindi giwajiban ng Allah Ta'ala ng kahit anong utos. Bakit mo siya ikukumpara sa iyo na may utak ka, may intellect ka, may akal ka, mukallaf ka? Hindi pwede yan. Ustad, paano naman yung ginawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabi ni Allah, Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Hindi mahihiya ang Allah Ta'ala na kanyang ikumpara ang bauda, ang lamok. Ginawa na ng kanta ngayon, lamok. Na ikukumpara ng Allah, gagawin niyang halimbawa ang lamok. Yan ay kabilang sa mga tasbihat at tamthilat, takribiya sa Quran, yung pagbibigay halimbawa ni Allah sa Quran, taswiriya, takribiya, para mapalapit sa atin. Pero may dalil yun ang dalil doon. Huwag kang gagawa ng sayo. Sabihin mo rin na, magpasubra ka na, sabihin mo na, hindi din mahiya ang Allah na mag-ano ng example sa butiki. Oo, tama yun. Pero ang nabanggit dyan sa ayatan, lamok. Huwag ka nang susubra pa doon, baka mamaya mabaygun ka. Subhanallah kilalim. Iwanan natin yan. Mga gawa-gawang kwento sa Ramadan, awwaluhu rahma, wa awsatuhu magfira, wa akhiruhu itkun minan nar. Hadith munkar, batil, mawdu'. Hindi lang daif, munkar, batil, mawdu'. Hahatiin daw ang Ramadan, 10 nito rahma, 10 magfira, 10 nito itkun minan nar. Ang buong Ramadan rahma, buong Ramadan magfira, buong Ramadan itkun minan nar. Anong dalil? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith muttafaqun ala sihhatihi, man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu minan nari 70 kharifa. Sino man ang mag-ayuno sa landas ni Allah, isang araw lang sa landas ni Allah na pag-aayuno, ilalayo ni Allah ang kanyang pagmumukha, ang sarili mo, ang pagmumukha mo, ilalayo niya sa impyerno ng 70 taon. Tapos sasabihin mo, limited lang, 10 days, ganito, 10 days. Kung hindi siya nakaabot na matay sa rahma, hindi siya nakaabot sa itkun minan nar, hindi siya maligtas pa rin sa narka. Naunsa naman. Maging mapagmatyag tayo sa agama natin. Kapatid,
Marami, hindi lang sa Ramadan. Ang magpapakilala na ako ang magaling na tao, ako si Maulana na asawa ni Maulano. Ha? Ako si Mulbi, ako si Kuan. Pero, yung sinasabi niya, wala sa kala Allah wa kala Rasul. O kung magsabi man siya ng kala Rasulullah, hindi sahih, daif, maudu', batil, munkar. Masakit ito, pero ito ang katotohanan. Sinabi yan ni Abdullah ibn Mas'ud. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Abdullah ibn Mas'ud. Sabi niya, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum fi zamanin, sabi niya sa mga sahaba, andito kayo sa panahon na kathirun fuqaha'uhu wa qalilun khutaba'uhu. Marami ang ulama sa inyo sa panahon na ito, kukunti ang mga tagapagsalita, mga speaker. Wa qalilun su'aluhu wa kathirun mu'tuhu. Kukunti ang mga nanglilimos, nanghingi, at marami ang nagsasadaka. Fal-amalu fihi khairun min al-ilm. Ang pagsasagawa dito ay mas mainam kaysa kaalaman. Wa sayati zamanun. At ito na nga sa panahon natin. At may darating, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na panahon sa mga wakas ng lupa, sa mga wakas ng panahon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, qalilun fuqaha'uhu, kukunti ang mga ulama, wa kathirun khutaba'uhu, dadami ang mga magagaling magsalita. Sa din, talo pa ang politician kung magsalita. Walang dalil, kahit walang dalil, hanggang mag-umaga, walay dalil, sige pangatawa mga tao. Qalilun fuqaha'uhu, kathirun khutaba'uhu. Qalilun su'aluhu, o kathirun su'aluhu, marami sa mga Muslim ang manglilimos, wa qalilun mu'tuhu, konti ang magbibigay ng sadaka, mga kuripot, pati zaka, wala. Al-ilmu fihi khairun min al-amal. Ang pag-aagama o pag-aaral sa agama sa panahon na yon, mas mainam kaysa paggawa. Kaysa pagkilos. Bakit? Para ma-preserve mo ang agama Islam, ang tama na ilma syar'i ang dapat mong matutunan. Wala na. Kailangan yun. Kaya ang isang lugar na halos wala doon ang pag-aaral ng tamang akida, ng tamang manhaj, ang lugar na yun ay napakadilim. Napakadilim. Walang anumang liwanag na naroroon. Kaya sinabi ni Imam Waqi', rahimahullah, teacher ni Imam Shafi'i, sabi niya, al-ilmu nurun wal jahlu dhalam. Al-ilmu nurun, al-ilmu sabi niya, nurullah wal jahlu dhalam. Ang kaalaman ni sabi niya ay liwanag ni Allah, at ang kamangmangan, ito ang kadiliman. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. At ang nur o ang liwanag ni Allah Ta'ala, hindi niya ibibigay, ipapatnubay sa sumusuway sa Kanya. Maging mapagmatyag tayo doon sa bagay na yun. Nakhtimu bit tawbah wa nusahhih. Aayusin natin pang-anim, nusahhih aqidatana wa manhajana. Sa pamamaalam natin sa Ramadan, ayusin natin ang ating aqida at ang ating manhaj. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nakhtimu bisyukur. Ating ikhatam ito sa pamamagitan ng pasasalamat, sapagkat hindi darating ang anumang sakuna o anumang parusa ni Allah kung magpapasalamat tayo sa Kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in syakartum wa amantum. Wa ma yaf'alu bi'adhabikum in syakartum wa amantum. Kung kayo maniniwala at magpapasalamat kay Allah, hindi siya magpaparating ng parusa sa inyo. At ganun din sinabi ni Allah Ta'ala, wa ita'adhana rabbukum la in syakartum la azidannakum. At ang pahayag ni Allah Ta'ala sa inyo, kung kayo ay magiging mapasalamatin, dadagdagan kayo ni Allah ng kung ano mang meron sa inyo. Ang syukur kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng hindi pagkufur sa kanyang ni'ma, sa pamamagitan ng paggamit sa ni'ma niya, ni'ma ng buhay mo, ni'ma ng utak mo, ng kagwapuhan mo, ng kagandahan mo, ng kayamanan mo, ng lahat ng yan, para sa pagsunod kay Allah Ta'ala at hindi sa paggawa ng bid'ah, hindi sa paggawa ng haram, hindi sa pagsuway sa sunnah ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bilang panghuli, mga kapatid sa Islam, naway kabilang tayo sa mga nagtagumpay, naway kabilang tayo sa mga tunay na mga muttaqun, na mga tinatawag na may takot kay Allah. Yun ang magiging kalasag natin laban sa impyernong apoy, at sa pamamagitan noon ay tatanggapin ni Allah ang mga amal natin dito sa Ramadan at kahit pa man sa ibang mga buwan. Barakallahu fikum li husni istimaikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.